So, tatalakay naman natin ngayon ang Biblia ano ang Biblia at ano ang layunin nito. Ako po si Russell Miranda Manalang, second year Bachelor of Arts in Theology student of Presbyterian Theological Seminary College and Advanced Studies. At ako rin po ay isang ministerial candidate ng Zion Presbyterian Church. Okay? So, ito po yung mga personal stand ko lamang. So, I hope na maintindihan niyo at maunawaan niyo ito. Okay? What is the purpose of the Bible? The Bible is people servant. The Bible is written by God, not for God Himself, but God doesn't need the Bible. We need the Bible. Hence, those church leaders and churchgoers who use and abuse the Word of God to manipulate and control the people in order to satisfy their worldly desires and agenda have mistaken and improperly used and abused the Scriptures. The Scriptures is meant people to set free. So, lagi nyo naman pong tatandaan na ang Biblia po ay isinulat hindi para sa Diyos, kundi isinulat po yan para po sa atin. So, kapag hindi na tayo ang nagbe-benefit ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, hindi natin naiintindihan ang layunin nito. At hindi tayo, kasi nga, ulitin ko, hindi kailangan ng Diyos ang Biblia. Pero bakit isinulat ang Biblia? Para kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, para malaman mo na may nagmamahal sa'yo despite ng mga karamihan at kasalanan mo. Kung ikaw ay Kristiyano na, para mahalin mo ang kapwa mo. So, okay? So, anong layunin ng Bible sa mga unbelievers, sa mga hindi pa ligtas? Para malaman nila na may kaligtasan para sa kanila. Ano namang layunin ng Bible para sa mga believers na, sa mga ligtas na, para malaman nila na dapat nilang mahalin ng kapwa nila kagaya ng pagmamahal sa kanila ni Kristo. So, at the end of the day, kapag ikaw ay nagbabasa, nag-i-interpret, nag-aaral, nagpapakadalabasa sa Bible, at hindi ka nagiging mapagmahal sa kapwa mo, hindi mo naiintindihan ang Bible. Sapagkat, kung naiintindihan mo ang Bible, mauunawaan mo na ang message ng Bible ay tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa isang makasalanan katulad natin. Na ang message ng Bible ay ay tungkol sa isang mabuting tao na minahal ng kanyang kaaway. So, kaaway tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos, doon nag-uumpisa, doon umiikot at nakasentro ang istorya ng Biblia. Sa katotohanan na may isang mabuting tao na nagmahal sa atin despite ng mga karamihan kasalanan natin. Okay? So, kung ikaw, basa ng Bible mo, nagpapaka-scholar ka, may pa-Hebrew, Greek ka pa, may homiletics, hermeneutics, apologetics, tapos ka ng 4 years, may PhD ka sa theology, and yet hindi ka mapagmahal sa kapwa mo, hindi mo naiintindihan ang Bible. Okay? So, you should understand that the Bible is meant for us to set free. So, maraming tao ang hindi nauunawa ng logic na to. Okay? Na dapat nila maintindihan na ang Biblia ay hindi sinulat para sa tao. Yan ay sa Diyos. Yan po ay sinulat para po sa atin. Okay? So, tatandaan niyo na po na dapat ang centrality ng ang guide nyo palagi, would it benefit me? Hindi naman pagiging self-centered yun. Hindi naman pagiging adulterous yun na sinasamba mo sarili mo. Hindi. Kasi, yung reality na hindi natin kailangan sambahin ng Diyos kasi nga hindi naman kailangan ng Diyos ang pagmamahal natin, hindi na kailangan ng Diyos sapat ng dugo at kamatay ni Kristo. Kaya nga sabi ni Martin Luther, kung hindi mo minamahal ang pamilya mo, hindi mo minamahal ang kapwa mo, hindi mo nauunawaan ang gospel. So, doon umikot. Ang centrality ng interpretation ng Bible ay nasa pagmamahal sa kapwa. Kasi ang Diyos hindi niya kailangan ng pagmamahal natin. Okay? So, next. Okay? So, the Bible is God Himself. That if we disobey the Bible, we disobey God. The Bible is the Word of God that which denies and rejects all the views that has been possibly existed in this world. That is to say that the Bible is not restricted and limited only to Christian religion. Christianity is a Catholic religion. God has no Bible or holy book. The term Bible is just a dress that has been put to God so that humanity might appreciate and understand the wisdom God wants us to learn and perceive. It is the same with the name Jesus. Jesus is just a screen name for God. God has no name. Put God in order for us to understand the magnificent glory of His in context in human sense. He decided His sovereign choice and power to be a human.
Okay? So, dapat nyo pong maintindihan na ang Bible po ay Diyos mismo. Na ang Diyos ay ang salita ng Diyos. Sabi nga, the Word was God and the Word is God. Sa John 1:1 yun, makakita nyo. So, ibig sabihin, pag dinosabihin natin ng Scripture, dinosabihin natin ng Bible, dinosabihin natin ng Diyos. Okay? So, walang holy book ang Diyos. O, tandaan nyo po, ang Bible po ay hindi holy book ng Diyos. No, walang holy book ang Diyos. God is transcendent. God is beyond creation. Hindi natin ma-appreciate masyado yan kasi nga tao tayo. Ngayon, para maintindihan natin, that is to say that the Bible is not restricted and limited only. So, kung ang tawag mo sa Bible, tawag mo sa Diyos, sa holy book ng Bible, sa holy book ng Diyos ay Quran, tama ka dun, hindi kita kukontra yan. Ang tanong lang, anong tinuturo ng Quran mo? Pag sinabi ko, ang Bible, ang Diyos kasi wala siyang central message na pinapabura na kasi ang Diyos walang religion. Walang religion ang Diyos. Okay? So that is to say, ang Diyos ay walang religion. So sinasabi ko na ang Diyos ay transcendent. Walang religion ang Diyos. So ibig sabihin lang, kung ikaw naniniwala ka sa Diyos na mapagmahal sa mga makasalanan, no? Pero kung ang Diyos may God of War, yung mapagmuhi, hindi mo naintindihan ng Bible. O, hindi ka basta, ang tanong lang sa'yo, anong epekto ng binabasa mong holy book? I don't care kung yan ay Quran, Bible. Ang tanong, anong epekto ng binabasa mong holy book? Tinutulong ka ba niya para mabuting tao? Na tinutulong ka para maging mapagmahal ng tao? Yun lang. Kasi ang message ng Bible ay love. So kung ang message ng holy book mo ay hindi love for the others people, hindi mo naiintindihan ng Diyos. Kasi yun ang message ng Diyos, pagmamahal. So, kahit hindi ako magbasa ng Bible ngayon, basta naiintindihan ko ang pagmamahal ng Diyos, Kristiyano na ako noon. Okay? Sila po at maraming salamat.